Hello. So ito yung presentation ko. Iba ito sa presentation ng In Time Believers. I hope sana makita nyo yung ebidensya. Yung 7 stars, five, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung presentation ni Brother Burnham, 7 church ages. Ako ibig sabihin, yan talaga yung unawa natin when sa In Time Believers. Pero ito yung hindi nakita ng In Time Believers na ang akala nila na yung stars ay lumalarawan sa Episo to Laodicea. Okay. Pag binasa mo yung Revelation chapter, ilan bang oras ang ko? Kailangan makita nyo makitang mabuti. Pag binasa mo yung Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, yan ay sulat una sa Episo. Pero pag binasa nyo yun, yan ay lumalarawan sa church. Ibig sabihin, kung church na ito ay lumalarawan lang sa sinasabi nyo example doon sa Turkey, Episo, Smyrna, Pergamo, Laodicea, the church of Turkey yan ng lugar Pero hindi pala yan. Ibig sabihin, yung sulat na yan, kapag binasa nyo yung Episo, Smyrna, Pergamo, ganito, yan ay katangian ng espiritu yan ang ugali at espiritu ng iglesia na isinulat naging halimbawa sila, pero yung sulat na yan ay papunta yan sa buong mundo ng iglesia. Diba? Pag binasa mo yan sa Revelation, ibig sabihin pala ito, yung Episo, Smyrna, yung mga sulat na yan, ay pwede rin tumagos yan sa buong mundo. Diba? Katulad ito. Pag binasa mo yung Revelation chapter 2:1 ba yun? Yung Episo. O kuha lang tayo ang una sa kahulian, para mabilis. 2:1 ng Revelation 2:1. Saan? Ayun, maganda Okay. Sa anghel ng iglesia sa Episo ay isulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi na may hawak ng 7 bituin. Sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelyaryong ginto. 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sulat yun sa iglesia Nalalaman ko ang iyong ginagawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap ng apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. At kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang pag-ibig. Kung uunawain mo siya, yan ay sulat sa church. Yung church na ba, tumutukoy lang yan doon kay Episo? Hindi. Tumutukoy yan sa iglesia sa buong mundo na pwedeng ma-address sa atin yan. Ibig sabihin, yung sulat na yan,
Hindi lang yan ay yung 7 lang yan, kundi sa lahat ng iglesia sa buong mundo na tumutukoy na yan, either na doon ka sa Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, and Laodicea. Ibig sabihin, hindi pala, ito mali pala yan. Na 7. Doon tayo sa Laodicea. Sa Laodicea. Ano yung verse ng Laodicea? 3:14. At sa anghel na iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi na siya nawa ang saksing tapat at totoo ng pasimulan ng paglalang ng Diyos. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga. Sino yon? Sino yung naka-address? Sinong iglesia? Sinong church na yan? Kaya nga sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi nalalaman ikaw, aba, maralita at dukha at bulag at hubad. Hindi itong church na ito eh. Matindi ito eh. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay, taas. Dinalisay, ng apoy upang ikaw ay yumaman. Taas pa. Pakitaas lang ng konti, brother. At ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyan, kahubaran at magpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sinong church na yan? At pwede rin sa atin mangyari yan na tayo ay sinusulatan yan. Ibig sabihin, it's a messengers of God na hindi niya nakikita yung kalagayan na siya pa naka-address niya. Kailangan lang ma-restore ang iglesia na yan sa pamamagitan ng sulat na yan. Ang tanong, 7 lang ba silang naka-address doon sa sulat? Hindi, buong mundo yan. Word of the church. Sa buong mundo yan ng iglesia. Naging halimbawa lang ang iglesia doon sa Turkey, sa church. Pero ang address yan sa buong mundo na mensahero ng Diyos na kailangan siya ma-restored at makapasok doon sa pagbabago. Yun ang hindi nakita natin. Sabi nila si Brother Branham. Bakit si Brother Branham? Saan ba nakatira si Brother Branham? Ang layo, di ba? So, ibig sabihin, kahit si Brother Branham, address din doon. And tanong, ganyan bang attitude ni Brother Branham? Di ba, hindi? Di ba? Okay. Sabi ni Brother Branham, sabi nila, si Brother Branham daw yung huling mensahero eh. Lahat daw ng mensahe ng Diyos, inihayag kay Brother Branham. Pero according to Brother Branham, sabi niya, I can see here come up to the man of God. Now, he did not know. God do not tell his prophets everything. So yung Revelation chapter 10 verse 7, hindi si Brother Branham yan. Nakatanggap lang si Brother Branham after 1965. Ibig sabihin, hindi lahat ibinuhos ang mensahe ng Diyos kay Brother Branham. Bahagi lang si Brother Branham ng mensahe. Dahil sabi niya dito, God do not tell his prophets everything. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa iglesia. At yung iglesia na yan, kung sino naka-address niya, ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon para ma-restored. Pagbabago. Pero ang ginawa nila, 7-star messenger, pinadlock para hindi makita yung multitude.
Ibig sabihin, kung pinadlock, magkakapapasok yung idolatry. Hey. At doon nagalit ang Diyos yan. Di ba? Brother PD, dagdag ko lang sinabi doon sa quote. God can tell anything, but God can't tell me everything. Yun yung quote na binibigkas mo. May isa pa dito. Kumplituhin mo. Mayroon pa dito, no? Pwede ang Diyos maglantad ng maraming mga bagay. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Okay. Ito pa isa pa. Ito pa sinabi ni Brother Branham. God do not tell his prophets everything. Said, God keep it secret from me. Si Brother Branham, according to the end-time believer, Revelation 10:7, yung the mystery of God shall be finished, nahihayag na kay Brother Branham. Bakit sinasabi ni Brother Branham ito? Sabi ni Brother Branham, God keep it secret from me. Even the prophet, sinasabi niya, na hindi inilabas lahat ng mensahe, kundi itinago ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, mayroon ipapahayag doon sa isang church ng Diyos, i-reveal sa Kanya na kung paano yung mga hindi i-reveal, inihayag doon kay Brother Branham. Diba? Tinago sa Kanya hindi lahat eh. Hindi ibinigay sa Kanya lahat. Bahagi lang siya tumanggap, pero hindi lahat ibinigay. Ibig sabihin, ang Revelation 10:7, hindi si Brother Branham. Ano ba? Ito sabi ni Brother Branham. He said, as will as with thee, and all will be the husband. Sino yung husband? Sino yung groom? So, ibig sabihin, Revelation 10:7, si Kristo pala yun. But in the days of the voice of the seven angel, when he had, but in the days of the voice of the seven angels, when he had, the mystery of God shall be finished, he had to declare to his servants, the prophet. Ibig sabihin, yung revelation na yan, sinong mensahidor na bubuksan ng Diyos para i-reveal ang mga hiwaga na hindi sinabi ng mga propeta na iba, hindi sinabi kay Brother Branham. Mayroon palang maghahayag ang Diyos. Ang ginawa nila ng pito para hindi makita yung multitude of the church. Di ba? Okay. Anong sabi ni Brother Branham pa? Hindi ko ata dito nakita pa yung ano eh. Hindi. Meron dito eh. After finish, after finish, di nakita dito. Okay, sandali lang ah. And ano yun? In the last days, after finish, there is the rise. Well, di ko nakuha, ano ko yun eh. Na sabi niya, pag natapos daw yung ministry niya, there is a great one arise. Great one arise. After my finish, there is a man. Hindi ko makita dito. A great man arise. Check nyo nga yung spoken word ni Brother Branham. In my days, i-check nyo nga. Hindi ko makita dito eh. Oo.
A great man. A great man. O, ano nyo nga, a great man. Di ko, na-screenshot ko kanina eh. Even Brother Branham, it takes niya great after my days finish. After my days finish. Check niyo, after my days finish. Sa spoken word ni Brother Branham, hindi ko maano siya. After my days finish. Wala ba dyan? Ako nga na maghanap dito. When my days finish ata yun. Tulungan nyo nga ako. Ini-screenshot ko na yan. Baka sa isa palang cellphone yun. Nano ko. Doon sa spoken word ni Brother Branham. Great man. Arise. Nandun kasi sa quote ko yun eh. Okay. So, i-text ko na lang siguro sa inyo. Ang sinasabi ni Brother Branham, kahit si Brother Branham nagsasabi, i-check nyo kung may ano kayo. No? Kahit si Brother Branham nagsasabi, pag natapos ang kanyang ministry, natapos yung ministry niya 1965, di ba? So, ibig sabihin, pagkatapos ni Brother Branham, nakita ba natin sumunod na another man? Hindi na, di ba? Kasi nakatingin lang sila sa 7. Nakatingin lang sila sa 7. Ibig sabihin, nung na-reveal sa akin, ang sabi ng Diyos, ginamit ang 7 para hindi makita ang marami. Para pumasok yung idolatry. Nangyari yun, di ba, sa mga sa denomination, maging sa church din? Ibig sabihin, yung after Brother Branham to finish his ministry, there will be the great messenger na nag-arise na hindi natin nakita, napansin. Kasi bakit? Nakatukos lang tayo dito sa ika-7. Bakit? Ang isip kasi nila, ang progressive nila, yung spoken word ni Brother Branham. Pero maraming sinasabi si Brother Branham, after my days to finish, there will be one man arise. Nakita ba natin yun? Hindi, kasi we are focusing the spoken word of Brother Branham. Yun ang natin, hindi natin sinahinanap. Because nakatingin tayo sa tao, hindi tayo nakatingin doon sa salita ng kapayagan. Sabi nga, hear what the Spirit said. Ibig sabihin, yung nagsasalita na yon, wag mong tingnan siya, tingnan mo ano ang sinasabi ng kanyang salita. The word is speak. Mean to say, the word is speak is the word of revelation. Hindi natin napansin yung maaari kung sino sa end-time believers na mensahero ng Diyos na ginagamit niyan. Hindi natin nakita bakit. Nakatingin lang tayo sa 7 mensahero. Praise. Ang tanong, ano yung message na yun after Brother Branham? O sino yung kasunod Sino na ni yung sumunod? WMB? O sino yung kasunod kay WMB?
Hindi ako nag-aano sa inyo. Pero sinasabi ko sa iyo, dumating na hindi natin nalalaman ang mensahero ng Diyos kung sino pala yung after 1965 to after 1965 na tuman hanggang sa 2026. Bakit ayaw ng Diyos magpakita ng kapahayagan? Bro, clarify lang. Kung sinasabi mo na hindi natin nalalaman na sino yung after A Greek man after Brother Branham. after 1965, ay tama ba? Oh, kasi yun ang katapusan eh. After WMB. So sino sa'yo, sa malinaw na unawa mo, sino ang kasunod? Ngayon, kung nakita mo yan, pakilala mo naman sa amin. Kung iniisip mong kaligtasan yan, pakilala mo sa amin. Baka sakaling ano yan, kung totoong mensahe ang kaligtasan ang dala niyan, pakilala mo sa amin para maligtas din kami. Okay. Sige. May sinasabi dito si Brother Branham. Huwag ka nang parang pakipot pa na, diretsuhin mo na kami kung sino ba yan. Hindi, ang alam ko na sa isip nyo, nakatingin kayo sa akin. Didiretsuhin ko na kayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, after 1965, di pa nga ako sinilang eh. Hindi pa ako sinilang yun, 1965 eh. Ang tanong doon, after ni Brother Branham, sino yung mga na hindi pinakita sa atin ng mga messenger? Huwag niya kayo tumingin sa akin. Nagsasabi lang ako sa inyo, mayroon dumating na messenger, pero hindi nyo nakita. Kasi, magbigay ka ng example, bro. Sino after WMB? Sino yung mga kasunod? Alam naman namin kung sino yung mga kasunod eh. Oh, okay. So sino pa bang alam mo na di namin alam? Okay. Sabi dito ni Brother Branham, okay. Text nga, do you realize that you are do you realize? Even the prophets of God, hindi nag-identify siya na siya. Kahit si Brother Branham, hindi siya nag-exalt sa kanyang sarili. Text nyo nga dito yung, do you realize that you represent? Do you realize? I-text mo dyan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gusto nyo kayong beriyan. Gusto nyo makita yung progressive revelation. Hindi, merong ano yan, kasunod din naka-register sa... Okay, eto na lang ito. Kasi we are in the last days of progressive. Importante yan para ma-secure natin yung facts eh. Kaya bakit ako nagpapakita doon sa live broadcast ng facts? Kasi gusto ko makita nila na hindi lang aking galing. May scripture at mayroon spoken word. So, ibig sabihin dito, do you realize that you represent? Do you realize that you represent? Oo. That, kasi kailangan pa ng that you represent. Okay, yun. Oo. So, do you realize that you represent a stars in heaven? And every star in heaven represents in you. Ibig sabihin, kung itong pitong-bituin to na sinasabi, ang dami palang, hindi lang pito. It's a gift yan, fivefold gifts yan eh. Even Jesus Christ, there are fivefold, receive a fivefold. Sometimes Jesus Christ, apostle, prophet, teachers, pastor, and evangelist. Even si Brother Branham, may attitude yan, fivefold yan. Ibig sabihin ng fivefold, either isa lang siya, pero yung gifts nasa kanya, ng five. Now, balik tayo dito. Sabi ni Brother Branham, do you realize that you represent a star in heaven? And every star in heaven represents in you. Did you know God told Abraham that his seed would be like the stars of heaven? Anong ginawa ng in time? Pinatlak nila para hindi makita yung mensahero na great multitude. Pero may ginamit sa Ha? may ginamit. Una, isa, tapos pangalawa na. Pero hindi natin alaman kasi isipin mo kahit yung 12 apostles is stars in heaven yun eh. Tama? Sa messengers yun eh. Kahit si John the Revelation, the star messenger yun eh.
Ba't hindi natin binilang yun? Ibig sabihin dito, sinasabi ni Brother Branham na, did you know God told Abraham that his seed would be like the stars of heaven? First, they were the dust of the earth, and then in the resurrection, they were the stars of heaven, innumerable. Pag sinabing innumerable, hindi mo pala mabilang, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos pwede magsalita sa bata na hindi natin napapansin na pwede siyang gamitin ng Diyos. Na ang akala natin, because we are the high, we are much greater knowledge according to our na-receive knowledge, hindi natin pinansin ang bata. Diba? Ibig sabihin yung pito nito, nung na-rebel dito, ginawa yung pito para hindi makita yung great multitude. Sabi ni Brother Branham dito innumerable. They were stars of heaven, innumerable. Pag sinabing innumerable, you cannot count. Di mo kayang bilangin. Brother, Kung hindi kayang bilangin, ibig sabihin, hindi natin napapansin na ang Diyos nangungusap sa buong mundo na may mayroong message siya ng prophecy na hindi natin napapansin na yung pala ay vindicated ng Diyos, na yung pala binigyan ng Diyos ng kapayagan kung ano yung prophetic events na nangyayari dito sa mundong ito. Oo, nangyayari dito. Brother, pwede magtanong lang, clarification, kung okay. Teka. Sabi mo pag okay na, Oo. para makatanong ka. Yung Genesis chapter 17. Yung Genesis chapter 17. I-connect natin sa scriptural. Verse, kahit iwan mo lang muna. Okay. At nang si Abraham ay may siya 40 na taon at nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalakad sa harapan ko at magpakasakdal ka. Taas mo pa. Hanggang sa 3. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamin mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, ito na sa 4. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan at sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa, at hindi tatawagin ang pangalan mong Abraham, kundi Abraham, at magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakit, pagagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Magbubuhat sa iyo ang hari at ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi sa 7. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipan walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi ay magiging bituin sindami. Ibigay ko sa iyo at sa iyong binhi at pagkamatay. 9. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo ang binhi pagkamatay mo sa buong kalahian. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin sa iyo, ang iyong binhi. Yung binhi niya katulad ng dami ng star sa kalangitan. 14. 17 ba yan? Ang bituin niya ay magiging katulad ng dami, Abraham ang Diyos. Ito. Tatawagin ng mga... At ang sinabi ng Diyos, hindi ko ang iyong asawang tatawagin mo ang kanyang mga mali sa katawan. Sa kanya na pinagkati ko na bilang hanggang sa kanyang lahing kabila. Ito na lang. Ipinutukoy ko niya sa Isaac, di ba? Na iisa lang anak. Pero ang sabi niya, hindi. Ang binhi magiging katulad ng bituin sa langit. Sa Revelation, sa Genesis 17 yun eh.
So kung magiging bituin, ngayon, 17. So kung magiging ang bituin ay katulad ng dami sa langit, ibig sabihin, yung mga bituin na yan, mayroon talagang ginagampanan dito sa lupa. Kasi hindi, katulad ng sinabi ko kanina, hindi mangyayaring ang bituin na yun ay lalapit sa iyo nang walang ipapahayag na mensahe tungkol sa saan? Tungkol sa kingdom of God. Kung mayroong ipinapahayag tungkol sa mga ng Diyos, bakit hindi ipinahayag? Bakit hindi natin hinanap? Kasi nakatingin lang tayo kay Brother Branham. Nakatingin lang tayo sa isa. Hindi tayo nakatingin sa Universal Church of God, which is the Universal Bride of Christ. Na yung Universal Bride of Christ, and that is predestinated before the foundation. Yung Hello. predestinated before the foundation, in Revelation 10:7, na sinasabi, but in the days of the voice of the seven angels, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. He had declared to the servants, the prophets. Itong servants, the prophets, ilan ito? Ito ba yung sinasabi ni Brother Branham na innumerable stars? 22:17. O sige nga. 22:17. Tagalog pala ito, no? Okay, 22:7. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin natin ng iyong binhi at pintuan bayan ng kanyang mga kaaway. Paparamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. 7 lang ba yan ang bituin? Yung bawat nation ng bawat bansa, mayroon bang hindi gagamitin ang Diyos doon? Tama yun, mayroong pito, pero sa loob ng pito, marami na yung espada. Yun ang hindi natin nakita. Yung 7 pala yan na sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 21. Yan ay heavenly angel. Yung heavenly angel na yan ay nag-represent of Jesus Christ. Kung nag-represent kay Jesus Christ ito, nagsasalita ngayon sa atin, ginagamit na yon, ibig sabihin, hindi siya earthly, heavenly angel, pero yung taong earthly yun, nasa likod pala yung heavenly angel. At yung heavenly angel yun, that is Christ, that is Jesus Christ. Ngayon, kung that is Jesus Christ, ibig sabihin, itong mga tao na ito, they are part only, pero napakarami palang ginamit ng Diyos, hindi lang 7. Ibang pito na daw ang pita. Iba yun. That is the part of the Hudyo, which is the last week of Daniel. Ang sinasabi ko, the Gentiles. Yung Gentiles na yun, may mga hiwaga pala, yung mga messengers na yun in the last days, mayroon pa, kasi maghanap kayo kahit sa isa, sabi na lang natin si Yuval Pram, isa yun na pinakita sa akin. Mayroon sa India, pinakita sa akin. Mayroon sa India, nagbo-broadcast siya live. Nakikita niya nga pati angel eh. Nakikita pa nga kahit si Jesus Christ eh. Mayroon pa akong nakita na hindi sakop siya ng end-time believers. Mayroon din akong pinakita sa akin bata, may pinakitang babae. They are fulfilling the prophecy of Joel chapter 2 verse 28 and 29. Pero we are looking into the last day with Brother Branham. Pero hindi natin pinasin, kaya naggalit ang Diyos, hindi nag-reveal sa atin because we are focusing to
the message of Brother Branham na iniisip natin, siya yung fulfillment ng Revelation 10:7 at wala nang iba. Kaya nangyari, nagkaroon ng idolatry sa church. Kung nagkaroon ng idolatry sa church, ibig sabihin, hindi nagalak ang Diyos kasi nakatingin ang tao sa physical, hindi nakatingin sa salita. Di ba? Brother, pwede na magtanong? Sige, sige. Mag-alas 8 na kasi. Okay, clarification lang naman. Kung sa Efeso, payag ka si Paul ang ginamit diyan. Okay. Pero pagdating sa Laodicea, payag ka rin. Nagamit din si Brother Branham. Yes. Okay. Amen. So, ano ang gusto mong palabasin na hindi talaga si Brother Branham ang propeta sa huling kapanahonan natin? Kasi sabi mo, ina-idolatry siya, which hindi laman lahat ng end time, ina-idol siya at sinasamba siya. Okay. Siguro, majority, no? Parang ganon, sinasamba. Kahit kasi matagal din ako nawala sa ano, pero nakasubaybay ako. Ginodiyos na siya sa ibang bansa no? So, anong problema kung siya ay ginamit at ang may pagkakamali ay yung uma-idol sa kanya? Anong problema kay Brother Ang Branham? problema kasi, ayaw na makinig sa iba. Ayaw nila Sino nagsabi nun ayaw makinig sa iba? Okay. Marami dyan. There is no Ito, other... kailangan bro, ituro mo kasi may Sa end binanggit. time believers, marami. Sabi ni Brother Branham, numerical. Pag sinabing numerical, dapat meron kang ine-emphasize kung hanggang dulo, hanggang saan yung numerical na yan. Yung he had declared to his servants the prophet, that is innumerable. Yun. Hanggang saan yun? Sino ay Ang sino yung Diyos lang susunod? nakakaalam kasi siya nakakabasa doon sa Lamb's Book. So hindi ka pa nakakaano ngayon nakakita ng susunod na propeta kay Brother Branham. Marami nang pinakita kasi ibig sabihin yon nung pinakita yon sa even yung bata, even yung mga pwedeng igamitin siya para i-reveal yung mga secret revelation doon sa hindi nakita at hindi napayag sa mga messenger. So okay sa iyo yun, maraming pinahiran sa ngayong panahon. Pero ingat tayo. The messenger there will be a two, foolish and wise. Mhm. Ibig sabihin, kung ang pulis ay hindi na lumalakad, nananatili na lang dito sa kanyang sinasabi, ibig sabihin, they are received the spirit of Nicolaitan or Okay na. pride. Alam na natin yung bro. Of pride. Payag ka si Brother Gan, pwedeng sumunod na propeta. Bahagi din siya. Bahagi siya. Oo. Pwedeng bahagi ka rin. Pwedeng bahagi rin. Pwede rin sabihin Okay. kong ako pero hindi ako mag-anya. Ang Diyos na rin. Titingnan mo na lang ako kung sino ako. Ayun. According to the revelation that I have received. Amen. So, ang pagkaunawa ko lang, pasensya lang, no? Parang meron kang gustong ipakilala ngayon na kung sino yung 7 Ingles sa ikapito. Ikapito Hindi yung buo. Kasi sabi mo nakapadlock na no? Kasi May darating talaga na ano? matagal nang marami nang dumating. Hindi lang natin nakita. Kasi bakit nakatigis lang tayo sa physical ng tao ng popularity? Hindi, para kasing ang tingin mo kay Brother Branham, hinisisi mo siya na in-idol siya. Hindi niya kasalanan na Hindi in-idol siya. kasalanan ni Brother Branham, kasalanan ng isang iglesia Yan. na idolize doon sa isang tao. So tama yung turo ni Brother Branham. Tama yung turo ni Brother Branham. Mayroon kaya nga sinasabi ko sa inyo. Tanong, isang sagot lang bro. Tama o hindi? Mayroong sinasabi si Brother Branham na tama, pero mayroon din mga kakapusan si Brother Branham na hindi na-reveal din sa kanya. Okay. Praise God. Yun lang. Ibig sabihin, kung natapos na ang mensahe ni Brother Branham, mayroon pang gagamitin ng Diyos ng mga revelation na bukod kay Brother Branham. Okay, ito na yung sinasabi ko. Hear what the Spirit say. Ibig sabihin, kapag ka nag-reveal sa iyo ng Spirit, hindi ka dapat nakatingin sa physical condition ng tao, kundi nakatingin ka what the Spirit said to you. Do according to His Word. Now, the Spirit tells about the foolish. And the Spirit tells about the wise. And the Spirit
tells about the hidden mystery. Now, ikaw ngayon, ang Espiritu ngayon nasa sayo, magre-reveal sa'yo, hindi yung tao. Kasi kapag datingin tayo sa tao, hindi natin makikita yung revelation ng Spirit na sinasabi sa atin. Ibig sabihin, pag nagbasa tayo ng for example, nagbasa tayo ng Revelation. Sabi ng there is the sun is become blood. Anong ibig sabihin? Yung tao na yan, nasa leaders yan, pinakita sa leader eh. Ibig sabihin, kapag tayo nakapili ng isang namumuno ng evil government, ibig sabihin, yung tao na yan, pwedeng maging ang katwiran ng Diyos ay maging madugo. At ang buwan pwedeng maging maitim. Bakit? Lalabagin na ang kautusan. What is the moon? Law. What is law? Represent the law, the batas ng tao. Ibig sabihin, kung labagin na niya, ano mangyayari? Magiging madilim, magiging patayan. Lalabagin niya ang batas eh. Kapag magkaroon ng patayan, magiging madugo. Ibig sabihin, ang araw naging madugo, ang buwan ay naging madilim. Kasi bakit? Ginamit na ang kanyang kapangyarihan sa maling palalakad. Ibig sabihin, the government become evil government. So pagka naging ang government, naging evil government, may pananagutan ng tao. Hindi nyo naintindihan yung sinasabing, the Matthew chapter 28, 19. Nung sinabi ni Kristo, all power is giving to me, heaven and earth. Ibig sabihin, ang mamumuno dapat that is under of Jesus Christ. And God choosing, 18. Yung pala yun, ibig sabihin kung namumuno na yun, ay magiging matuwid ang taong namumuno. Ibig sabihin, yung tao na yung gagamitin ng Diyos, yung leader na yung gagamitin ng Diyos para hindi maging madugo. At para yung muna yan, yung batas na yan ay hindi maging madilim. Ibig sabihin, ang power ng tao ay ilinagay sa democratic. Pero kung parang ni brother, marami siya pinagaling. Marami nang balito. Walang problema yan, healing lang yun eh. Hindi pa rin naging madugo. So binigay sa kanya yung... Mas maganda nga kung ang naging presidente, kung sino yun, dapat si Brother Branham. Kung pipili tayong presidente, dapat God choosing. Ibig sabihin, kung God choosing, that is good government. So, ang point ko, example ko lang yung halimbawa nyo, in-example ko, may mga kapahayagan na ipinahayag according to the written within. Pag binasa mo, example, kaya nga nasabi ako example eh. Ibig sabihin, yung written within, kailangan magsalita yun. The word that you read, the word is speak in you, in us. Kapag hindi ang salita ay nagsasalita sa atin, yun ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 21. Private interpretation. So i-interpret niya ang private interpretation, but it is not the move of the Holy Ghost. Now, yun ang sinasabi ko. Na ang mga between nito, hindi lang sila Paul, Smyrna, Pergamo, hindi lang yun. Marami sila na hindi natin pinakinggan. Kahit ngayon marami sila. Hindi natin sila napag-aralan. Pero kung mapapakinggan natin. Tama, hindi natin napag-aralan kasi bakit? Kahit marinig natin, hindi natin sila pag-aaralan. Hindi natin pag-aralan sapagkat we are not discern. We did not discern that one is using by God. Di ba? For example, sabi ni Brother Branham, Sino po yung ibang ginamit? hindi ibig sabihin ko, di ba sabi ko kanina? Sabi mo marami. So may ginamit ng iba sa akin. Ibig sabihin, hindi lang doon sa Torah ang sinusulatan buong mundo na, sa buong nation. Na ang sulat na yun, kung ang messenger na yun, na tipot larawan doon sa sulat na yun,
dapat mag-restore na siya. Kaya pinag-usap kasi bawat church may ginamit na propeta at marami pang ginagamit, right? Bawat kapanahon, Oo. marami ginagamit Oo. na hindi natin napakinggan at parang sinasabi ko na hindi natin napakinggan. Oo. It might be possible, parating pa lang. It might be in the last day, doon pa lang siya. May nakatadhanang kapahayagan na i-reveal sa kanya ang Diyos. Ibig sabihin, ang Revelation chapter 2 verse 70 ba? The hidden manna, the white stone. Maari siya yung last messengers of God na sinasabi sa Revelation 10:7, but in the days of the voice of the seven angels when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. Yung last man na yon, last man. Yung last man na yon. Di ko alam nyo kung anong year o maaaring sa panahon natin yan sa huli na yon, maaaring siya na yung huling mensahero ng Diyos na pwedeng maganap sa kanya yung end of the world. Oo, end of the world. Oh, okay. So, yun ang sagot ko. May tanong pa kayo? O, sige. So, salamat at nawa ay makita nyo yung hanapin nyo yung body of Christ. Hindi lang tayo nakatingin sa kailangan ma-discern natin kung sino yung wise at sino yung foolish. Oo. Kasi ang fivefold, mayroong foolish at mayroong ding wise. Hindi. Ang fivefold mayroong propetang bulaan, mayroong Oo nga, ang kaso ang tao kasi nagsasabi sila, ang tawa yung mga church nagsasabi silang they are true pastor. Pagka kailangan ma-discern natin, dapat ma-discern lang natin kasi pwede tayo ma-deceive. Ma-deceive.